Kamusta na po mga kasundo? Ito po si Kuya Bari. Naku, pasensya na po at medyo ako'y namamaos at ako'y kagagaling ko lang po sa Japan at siguro'y nagpalit kasi ang klima ngayon kaya ako po'y may kaunting ubo. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko, ngunit tuloy pa rin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ako nga po pala si Milet, 32 anyos at ako po'y tubong dipolog. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ikinuwento lang din po ng lolo kong si Bienvenido noong nabubuhay pa ito. Hindi ko na po matandaan kung ano ang eksaktong taon na nangyari ang kwentong ito, subalit nasisiguro kong pagkatapos iyon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Para hindi po kayo malito at ang inyong mga taga-subaybay, ay ilalahad ko ang kwento na ito na parang si lolo ang siyang nagsasalaysay. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagkanya-kanya na kaming magkakapatid sa buhay. Masarap sa pakiramdam na parang nakaahon ka sa hukay. Hindi na nagtatago sa kung saan-saang kuweba para lamang maisalba ang sarili. Ang sarap maging malaya. Nakikita ko na rin na bumabalik na sa normal ang lahat. Doon ko na nakilala si Tining, ang aking naging asawa. Dahil sa nais naming mapatunayan na kahit sa murang edad lamang ay kaya na namin humarap sa mga hamon sa buhay bilang mag-asawa, ay bumukod na kami ng tirahan sa kanyang mga magulang. Nagpatayo kami ng kubo sa isang burol mula sa sarili naming mga pawis at pagsisikap. Mas pinili naming doon na manirahan upang makapag-alaga ng mga hayop na hindi nakakabahala o nakakaperwisyo sa ibang tao. Hindi baling malayo na ito sa sentro ng baryo. May kaibigan ako noon na si Arsenio, isang kilalang albularyo sa baryo namin. Siya ay isang mahusay na albularyo Kuya Bari na may kakayahang magpagaling ng mga karamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga orasyon at mga halamang gamot. Sa katunayan nga ay sa kanya kami nagpakonsulta. Hindi pa kasi mabuntis-buntis ang aking asawa noon. Sa tulong ng mga langis na pinainom niya sa amin at sa mga bagay na pinagawa niya ay nabiyayaan kami ng unang anak at nasundan pa iyon. Kaya nga ay sobrang nagpapasalamat ako sa kanya ng mga panahong iyon Kuya Bari. Hanggang sa isang araw, may nagpatulong kay Arsenio na isang matandang lalaki. Dahil nga sa kanyang tinataglay na lihim na karunungan ay hindi niya iyon tinanggihan. Dinala siya ng matanda sa malayong lugar at buwan na noong nakabalik siya. Mula sa araw ng pagbalik ni Arsenio ay tila mas naging dalubhasa na ito. Naalala ko pa nga na sa tuwing sumasapit ang dapit hapon ay laging nakamasid ito sa labas mula sa nakabukas niyang bintana. At tila ba may kinakausap siya roon na hindi namin nakikita. Subalit nakakarinig kami ng mga pagkampay ng pagaspas mula sa mga pakpak ng kung anong nilalang. Mula kasi sa kubo namin, natatanaw ang kubo ni Arsenio. Nasa kabilang burol kasi iyon nakatayo at ito'y katapat ng sa amin. May ilog naman sa ibaba na namamagitan sa dalawang burol. Napapansin ko na napapadalas na nawawala si Arsenio sa kanyang kubo tuwing sumasapit ang gabi. Malalaman kasi na naroon na siya gawa ng maaaninag ang ilaw ng kanyang mga gasera. Ang akala ko ay may nagpapagamot lang sa kanya kaya siya umaalis. Subalit sa pagdaan ng mga linggo ay nanghilakbot na lamang ako sa aking nasilayan. Si Arsenio ay tila ba isang Diyos na sinasamba ng mga nilalang.
Nakayuko ang mga ito na tila ba nagbibigay ng alay. Taas noon naman silang pinagmamasdan isa-isa ni Arsenio at sa hindi ko mawaring dahilan, Kuya Bari, nasipat ko ang pagsipa niya sa isa sa mga nilalang saka ibinalibag sa ere na tila ba napakagaan lamang nito para sa kanya. Sinakal naman niya ang isa at tila ba walang kahirap-hirap na ibinitin sa ere. Hanggang sa tila nagmamakaawa na ang iba. Kaya naman ay ibinagsak niya iyon sa lupa saka tila galit na nagwika. Bigla namang tumayo ang mga nakahandusay na nilalang saka nagkukumahog na lumisan. Sa bilis ng kanilang kilos ay hindi ko na namalayan kung saan sila nagdaan. Subalit nababatid ko, Kuya Bari, ang mga nilalang na iyon ay hindi mga pangkaraniwan. Sa puntong iyon ay hindi ko gaanong narinig ang tinuran ni Arsenio sa mga nilalang gawa ng mas malakas ang nililikhang tunog ng agos ng ilog sanhi ng pagbaha. Saka ko pa lamang napagtanto na nag-iba na ng ikinikilos si Arsenio buhat ng lumisan ito. Sa tingin ko po ay mas naging agresibo ito. Mainitin na ang ulo at tila ba laging may hinahanap ang kanyang mga mata sa tuwing may lumalapit sa kanya upang magpagamot. Gabi, kaarawan ng panganay ko noon. Likas na po sa amin na sa tuwing may espesyal na mga okasyon ay nagluluto kami ng tinolang manok. Dahil sa medyo madulas ang daan paakyat sa amin sanhi ng mga pag-ulan ay naisipan ko na lamang na dalhan si Arsenio ng tinolang manok sa kanyang kubo. Bit-bit ang gasera ay tinuntun ko ang daan papanhik sa kubo niya. Hindi pa nga ako lubos na nakakalapit ay umalingasaw na ang nakasusulasok na amoy na nagmumula sa looban ng kanyang kubo, dahilan upang mapatakip ako ng aking ilong. Arsenio? Arsenio, magandang gabi. Nariyan ka ba? Tawag ko dito. Agad din naman siyang sumagot at pinapanhik ako. Noong nasa loob na ako ng kubo ay hindi ko na naamoy ang napakabahong nalanghap ko mula sa labas. Oy, bien, naku, salamat ah. Tamang-tama ito sa malamig na panahon. Anya, bago inilipat ang dala ko sa isang mangkok. Nagsimula na siyang kumain at ako naman ay nagsindi ng tabako. Pare, mukhang dumadami ang mga nagtutungo dito sa kubo mo ah. Hindi ka na mag-aabala pang lumuwas ng bayan yan. Gawa ng natuntunan ng mga tao itong kubo mo. Pagbubukas ko ng usapan. Oo, pansin mo rin pala no. Alam mo, bahala ko na sanang bitiwan itong aking pangangalaga ng lihim ng karunungan. Alam mo kasi, kaibigan Bien, nais ko nang hanapin na muna ang aking sarili. Ha? Anong hanapin? Bakit? Nawawala ka ba? Pagpapatawang tugon ko sa kanya. Sanay na rin kasi ako, Kuya Bari, na nakikipagbiruan sa kanya. Subalit sa puntong iyon, hindi naman siya natawa. Bagkus ay pansin ko ang pagiging seryoso ng kanyang anyo. Nais ko nang lumagi sa isang lugar na tanging ako lamang ang nakatataas. Ako lamang at wala nang iba pa. Ang mga tinuran niya ay hindi ko lubos na naintindihan hanggang sa iniba niya ang usapan kaya hindi na doon ang aking pansin. Sa pagdaan ng mga araw, lagi pa rin namang nanggagamot itong si Arsenio. Isa sa nasaksihan ko noon ay ang paggamot niya sa isang lalaking nayanggaw. Naglalaway ang lalaki at tila kay lakas nito nang puntahan namin iyon ni Arsenio. Nagboluntaryo akong sumama gawa ng bago ang balitang iyon para sa akin. Nakatali ang magkabilang paa at kamay ng lalaki doon sa higaan nito na yari sa kawayan. Mapupula
at nanlilisik ang kanyang mga mata. Maya-maya'y may inusal na dasal si Arsenio habang nakatapat siya sa lalaki. Hinawakan niya ang ulo nito ng madiin bago pilit niyang pinapalunok dito ang langis na pinatak niya sa nakabukang bibig nito. Noong malunok na ng lalaki ang langis ay tila nahimasmasan nito mula sa pagkakadeliryo. Hanggang sa pawang may isinusuka ito. Nagmadaling umusal ulit ng dasal si Arsenio at inulit-ulit iyon ng 7 beses. Kitang-kita ko ang paglabas ng isang itlog mula sa bibig ng lalaki at noong bumagsak iyon sa sahig ay nabiyak ito at lumabas mula roon ang isang itim na sisiw na may napakalansang amoy. Ang lalaki ay biglang nanghina at natumba. Pinayapa naman ito ni Arsenio at nag-usal siya muli ng dasal bago dinampot ang itim na sisiw. Anong gagawin mo riyan, Arsenio? Pagtatanong ko sa kanya. Ito ba? Ilalagay sa dapat niyang paglagyan. Wika niya sa akin. Mula noon ay sunod-sunod na ang nagtutungo kay Arsenio gawa ng nayanggaw umano ang kapamilya, asawa, kapatid, apo, pamangkin o di kaya ay ang anak ng mga ito. Halos ganoon lang din lagi ang mga dahilan ng mga taong nagpapagamot sa aking kaibigan. Nagagamot naman niya ang mga iyon at bilang kapalit sa panggagamot niya ay binibigyan siya ng mga ito ng salapi. Dati naman ay hindi siya tumatanggap ng salapi mula sa mga natutulungan niya. Gawa ng aniya ay ang lihim ng karunungang tangan niya ay ipinagkaloob ng kalikasan sa kanya nang walang bayad, kaya naman daw ay ginagamit niya ito nang walang kapalit mula sa mga natutulungan. Binigyan din siya ng lupang mapagtatayuan niya ng bahay sa bayan ng isa sa kanyang mga napagaling. Ramdam ko talaga ang pag-iba ng ugali niya at ang pagbigay niya ng presyo sa kanyang serbisyo. Hindi ko na nga siya gaanong nakakausap gawa ng pagiging abala niya sa pag-aasikaso sa mga lumalapit sa kanya. Isang gabi, kabilugan ng buwan noon, kaya tumatanglaw ang liwanag nito sa buong paligid. Natanaw ko noon si Arsenio sa labas ng kanyang kubo na nakatingala sa buwan. Mula sa nakabukas naming bintana, binuksan ko iyon para lumanghap ng sariwang hangin sa gabi. Hindi ko na sana papansinin pa iyon gawa ng lagi ko naman siyang nakikitang ganoon sa tuwing bilog ang buwan. Subalit nakuha ng atensyon ko ang biglang pagtuwad niya ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumayo siya ng matuwid, saka itinaas ang kanyang 2 kamay sa ere na tila ba nakadipa. Hanggang sa biglang nagsulputan ang mga kakaiba at nakakatakot na nilalang base sa kanilang figura na nagmistulang mga halimaw. Ang mga iyon ay biglang nagsiluhod sa harapan ni Arsenio na para bang nagbibigay pugay. Tumayo ang 3 nilalang at dahan-dahang iniangat ni Arsenio sa ere sa kataas noong lumutang ito. Bumalik sa pagkakaluhod ang 3 nilalang kasama ng iba pa. Pagkaraan ay may inihandog sa kanya na sa tingin ko po ay mga itlog. Mas lalo akong nagulat nang nakitang si Arsenio ay tila nakalutang sa ere. Siguro po mga 1 dipa ang agwat nito mula sa lupa. Sa aking nasaksihan ay bigla akong kinabahan. Naku po, hindi kaya Diyos na ang itinuturing sa kanya ng mga nilalang na ito? Saad ko lamang sa aking sarili. Bigla kong nabitiwan ang tungkod ng aming bintana dahilan upang lumagapak ang takip ng bintana at lumikha iyon ng ingay na humalo sa katahimikan ng gabi. Batid kong napansin nila
ang nangyari kaya hindi ko na iyon binuksan pang muli. Subalit sa aking pagsilip muli sa siwang ay nasilayan ko na lamang na nasa labas na ng aking bintana si Arsenio kasama ang mga alagad nito. Tinambol ng kaba ang dibdib ko. Hindi ko malaman ang aking gagawin, Kuya Bari, kung kaya't dahan-dahan akong lumayo sa may bintana. Hanggang sa naulinigan ko na lamang ang kanilang paglayo. Pagsilip kong muli ay nawala na silang lahat sa dilim. Kinabukasan, inabisuhan ko ang aking mag-ina na wag na munang lumabas ng aming tirahan o magtungo sa bayan para maglako ng mga prutas at gulay. Nais kong magtipon muna kami sa aming tahanan nang sa ganoon ay mabalaan ko sila na wag nang pakampante kay Arsenio gawa ng nag-iba na ito. Saka pa lamang isinalaysay ng aking panganay ang kanyang kakaibang nararamdaman. Nanghihina umano siya tuwing umaga at sa gabi naman ay may lakas siyang kakaiba. Tila kay sarap daw ng pakiramdam ang pagtuwad sa labas ng bahay pagsapit ng gabi. Hindi niya raw mapigilan ang kanyang mga malalagkit na mga laway na kumawala sa kanyang bibig. Sa lalamunan daw niya ay tila mayroong nakabikig na hindi niya mawari. Na sa tuwing umiinom daw siya ng tubig ay nawawala naman daw at sa tuwing kumakain siya ay di niya nararamdaman ito. Subalit sa tuwing lumulunok daw siya ng laway ay nararamdaman daw niyang may kung ano ang naroroon. Sa tinuran ng aking panganay, Kuya Bari, ay alam kong kailangan namin si Arsenio kaya nagtungo kami sa kanila upang magpagamot. Subalit, Kuya Bari, ako ay kanyang tinanggihan. Gawa ng kasalanan ko raw ang lahat kaya nagkaganoon ang aking anak. Kung hindi lang daw sana ako nagmasid sa kanila ay hindi iyon makukuha ng anak ko. Sa tinuran niya ay napagtanto ko na siya pala ang may kagagawan. Kahit na nasaktan ako sa kanyang mga sinabi ay nagpakumbaba pa rin ako at nakiusap na ako ay tulungan niya. Ano man ang aking nakita ay hindi ko ipagkakalat o ipapaalam sa iba, maging sa aking mga kapamilya. Subalit tinawanan lamang niya ako at mariing nagwika. Ha! Hindi mo ako maluloko. Kung nais mong malutas ang iyong suliranin, ipaubaya mo na ang anak mo sa akin, Bienvenido. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Pagagalingin ko lamang ang iyong anak kapalit ng isa mo pang anak. Anya, saka humalakhak. Hindi ako pumayag sa nais niya. Sino bang baliw ang pinapaikot niya? Umalis kami sa kanyang kubo na laylay ang mga balikat at may baong puot. Sa puntong iyon, nagdesisyon akong doon na muna kami sa aking mga biyenan maglalagi. Ipinangako ko sa aking sarili na hahanap ako ng albularyong makakatulong sa akin, sa amin. Mabuti na lamang at sadyang maawain ang Panginoong Diyos. May isang albularyo sa Karatig Bayan ang tumulong sa amin at nakuha ang sumpang itinanim ni Arsenio sa aking panganay. Noong malaman iyon ni Arsenio, galit na galit niya akong kinumpronta. Magbabayad daw ang albularyong tumulong sa akin. Sa takot naman na baka mapahamak nga ang albularyo ay kaagad ko iyong tinungo at inilahad ang mga nalalaman ko tungkol sa albularyong si Arsenio. Kung ganoon, siya pala ang naghahasik ng mga punla ng mga aswang dito at sa mga Karatig Bayan. Huwag kang mag-alala, Bien. Nakahanda ako sa mga kagaya niya. Ang saad ng albularyo. Binigyan din ako ng albularyo ng mga habak
o proteksyon laban sa mga aswang at sa mga orasyong nakakapinsala. Ipinasuot ko ang mga iyon sa lahat ng miyembro ng aking pamilya, maging sa mga magulang at kapatid ng asawa ko upang hindi sila magalaw ni Arsenio at ng mga kampon nito. Gabi, sigawan ng mga bata at babae ang maririnig sa loob ng tahanan ng aking mga biyenan, kung saan kami pansamantalang naninirahan. May mga aswang kasi na umaaligid-aligid sa labas ng bahay. Ang bahay ay gawa sa tabla at yero ang bubong, kaya rinig na rinig namin ang pagkuskus o kaluskos ng mga nilalang sa labas at ang pagdapo ng ilan ng mga iyon sa bubungan. Nagpupumilit silang pumasok, subalit hindi nila iyon nagagawa. Gawa ng mas malakas ang puwersa ng mga habak na tangan namin kumpara sa kanilang sistema. Kami na nasa loob ay may hawak na itak at mga kawayang pinatulis ang dulo. Inihanda din namin ang mga iyon upang itarak sa katawan ng mga aswang na mangangahas na pumasok sa loob ng bahay. Hanggang sa nagbukang liwayway na, ay wala pa ring nakakapasok sa bahay. Ramdam namin ang galit na nagsusumiklab sa mga aswang na nasa labas, gawa ng hindi man lang nila kami nahawakan. Hanggang sa tuluyan na silang nagsialisan na wala man lang nagawang kapinsalaan. Nang sumunod na araw, dumalaw ang albularyo sa bahay. Ipinaalam niya sa amin na nakipagtagisan umano sa kanya si Arsenio. At inamin nitong kaya siya nagpapakalat pala ng mga punla ng aswang upang mas dumami pa ang magpagamot sa kanya dahil nais niyang sambahin siya ng mga taong natutulungan at kilalanin ng mga iyon na isang Diyos. Ayon pa sa albularyo ay tila nawala na sa katinuan si Arsenio, gawa ng kung ano-ano na lang daw ang dinadala nito. Mukhang nalupig na ng kasamaan ang katauhan ni Arsenio. Mabuti na lamang daw ay nagapi niya ito. Subalit nagbanta umano si Arsenio na babalik siya upang bawiin ang tagumpay. Isang araw ay nagtungo ako sa burol dahil mukhang napabayaan ko na ang aking mga pananim doon. Kampante naman ako na walang masamang mangyayari sa akin kung pahihintulutan ng pagkakataon gawa ng mayroon naman akong tinatanganan na habak. Maayos naman ang naging takbo ng araw ko roon. Bandang hapon ay naisipan ko na umuwi na ng baryo. Papatawid na ako ng ilog nang makaharap ko si Arsenio. Malalim na ang mga mata nito at tila wala na siya sa sarili. Nakaramdam ako ng takot gawa ng batid kong wala akong kalaban-laban sa tinatanganan niyang karunungan. Tuloy-tuloy lang ang lakad ko at patay mali siya lang na nararamdaman ko ang presensya niyang nakatingin pa rin sa akin. Maya-maya'y narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Bienvenido. Alam mo, kung di lang sana ako sumama sa matanda noon na magtungo sa gitna ng masukal na gubat upang magpakadalubhasa pa ng husto, hindi sana tayo umabot sa ganito. Saad niya na ikinahinto ko. Nasa kalagitnaan ako noon sa pagtawid ng mababaw na ilog at siya naman ay nasa kabilang panig ng pampang. Nasilaw ako sa kapangyarihan. Nalula ako sa tinamasa kong pagpupugay ng mga aswang sa akin, sanhi ng pagiging Diyos-Diyosa nila. Nalimutan ko ang aking buhay ay hiram lamang at anumang sandali ay maglalaho din. Nakalimutan ko ang aking angking lihim ng karunungan ay libreng ipinagkaloob sa akin ng kalikasan. Subalit, ito'y aking inabuso at ginamit upang manlamang sa aking kapwa-tao.
Kung ano man ang naging kapangasan ko sa iyo, 10 ng iyong pamilya, sana ay mabigyan mo ng kapatawaran, Bienvenido. Mahabang salaysayin ni Arsenio. Sa puntong iyon, Kuya Bari, saka ko pa lamang siya tinapunan ng tingin. At doon ko nasilayan ang unti-unti niyang panghihina na halos hindi na siya makagalaw at nahihirapan ng huminga. Kaagad ko naman siyang dinaluhan at akmang bubuhatin ko na sana siya para dalhin sa kanyang kubo, subalit pinigilan niya ako. Wag kaibigan. Kalikasan na ang naniningil sa aking kalapastanganan. Naway sa tamang panahon ay maghilom ang sugat na nilikha ko sa iyo. Paalam, kaibigang Bienvenido. Iyon ang mga katagang huling nasambit ng aking kaibigan bago niya nilisan ang mundong ibabaw. Dalangin ko na lang na sana saan man siya nagtungo, hangad ko'y kanyang kaluwalhatian. Ang saad ng aking lolo Bien, Kuya Bari. Habang nagkukwento si lolo ay may namumuong luha sa kanyang mga mata. Batid kong nanghihinayang din siya sa kanilang pagkakaibigan ni Arsenio na nauwi lang sa pagkamuhi sa bawat isa. Talaga nga naman ang bawat pagkakamali na nagagawa ng isang tao ay may kapalit na aral na magpapaalala sa atin na kailangan natin linangin ang ating sarili sa mga mabubuting gawain nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ibinahagi ng aking Lolo Bien. Muli po, ako po si Milet at ito po ang kwento ng aking Lolo Bienvenido na may kaibigan noon na isang albularyong naging Diyos ng mga aswang. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruby, nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina tungkol sa karanasan ng pinsan ng kanyang ama noon. Taong 1976 nang maganap ang mga pangyayaring ito. Nasa edad 19 na taon ang aking ina noong mga panahong iyon at nakatira sila sa probinsya ng Leyte. Ayon sa kwento ng aking ina na itago na lamang natin sa pangalang Lucy, noong mga panahong iyon ay sa bundok pa sila nakatira. Hindi naman daw nakakatakot noon dahil mula nang ipanganak siya ay wala naman silang nababalitaang mga kung ano-anong kababalaghan. Hanggang sa isang umaga, kagigising pa lamang ng aking ina noong nang may marinig siyang may nag-uusap sa labas ng kanilang bakuran. Noong silipin nila iyon ay ang pinsan niyang si Leonora ang naroroon. Mugtong-mugto ang mga mata nitong umiiyak sa harapan ng kanyang amang si Lolo Pedrico. Ayon sa mga narinig ng aking ina, namatay na ang ama ni Leonora at nanghihingi ito ng kahit anong kaunting abuloy sa aking Lolo Pedrico. Sandali namang pumasok si Lolo at kumuha ng kamote at bigas at kaunting salapi. Pagkatapos noon ay ibinigay na iyon kay Leonora. Pagkaalis ni Leonora ay pumasok si Lolo Pedrico at nagsabing pupunta sila mamaya sa kabilang bundok upang makiramay sa asawa ng pinsan nito. Ano daw ang ikinamatay ng ama ni Leonora? Tanong ni Lola Esme kay Lolo Pedrico. Nagkwento naman si Lolo Pedrico kay Lola Esme habang nag-aayos ng mga dadalhin sa lamay.
Ayon kay Leonora, isang madaling araw habang mahimbing na natutulog siya ay bigla na lamang siyang nagising nang may marinig siyang isang malakas na kalabog sa pintuan. Kaya napabangon na siya at binuksan ang pintuan para makita kung ano at kung sino ang naroroon. Nagulat na lang si Leonora nang makita niyang sugatan ang kanyang ama. Mabilis naman niyang tinawag ang kanyang ina upang sabihin ang nangyari sa kanyang ama. Narinig naman siya ng kanyang ina kaya nagmamadali na itong tumungo sa pintuan. Inutusan naman si Leonora ng kanyang ina na kunin ang lana na nasa kwarto ng kanyang ina. Kaya mabilis na siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang mga magulang upang kunin yung lana na sinasabi ng kanyang ina. Noong makita na niya iyon, ay mabilis nang dinampot niya ang lana at lumabas na kaagad ng kanilang kwarto. Saktong pagkakalabas niya ng kwarto ay nakita niyang lupaypay na ang kanyang ama at wala na itong buhay. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, tanging dangoy-ngoy na iyak na lamang ang namutawi sa mga mata ni Leonora ng mga sandaling iyon. Kawawa naman pala ang sinapit ng ama ni Leonora. Malungkot na wika ng aking ina nang matapos niyang mapakinggan ang kwento. Kinagabihan ay nagtungo na sila sa kabilang bundok. Inabot din sila ng mahigit 1 oras bago narating iyon. Pagkadating nila ay wala man lang silang nakita ni isang dumalaw o nakiramay man lang sa bangkay ng ama ni Leonora. At tanging lampara lang ang nagsisilbing liwanag sa nakabalot na banig na patay na katawan ng ama ni Leonora. Pagkalapit nila sa ina ni Leonora na si Aling Nita ay kaagad na binati ito ng aking ina. Tahimik lang naman ito at hindi makatingin sa kanila ng diretsyo. Habang nag-uusap si Leonora at ang aking ina ay napapansin ng aking ina na hindi umiimik si Aling Nita. Maski man lang kausapin nito si Lolo Pedrico ay hindi ginawa. Sa halip ay naroon lang ito sa isang sulok na nakaupo. Upang mawala ang mga nangangagat na lamok ng gabing iyon ay naisipang magpausok ng pinsang lalaki ng aking ina na si Tito Orlan at si Tito Jose. Sumama kasi ito sa kanila para makiramay. Sandaling tumayo ang dalawa upang maghanap ng mga tuyong kahoy at mga dahon sa paligid upang sunugin at nang sa ganun ay mawala na ang mga lamok na nangangagat. Hindi naman nabigo ang dalawa at nakakita din sila ng mga tuyong kahoy kaya nag-umpisa na silang magsunog sa di kalayuan sa bakuran ng bahay. Anya pa sa kwento ng aking ina, noong umapoy na ang mga kahoy at dahon ay may nakita namang goma ng gulong si Tito Jose. Ang goma kasi ng sasakyan noon ay ginagawang lagayan ng kainan ng mga baboy at manok. Kaagad na kinuha iyon ni Tito Jose at isinama sa apoy. Mabilis namang nakapitan ng apoy iyon kaya umusok ito kaagad at umalingasaw sa paligid ang amoy sunog na goma. Maganda yan para walang aswang na makakalapit sa bangkay, wika pa ni Tito Orlan. Naniniwala kasi ito sa mga pamahiin sa mga nakakatanda na takot daw ang aswang sa amoy ng goma.
Napansin ng aking ina na mabilis na tumayo sa kinauupuan si Aling Lucy at tila ba galit na galit ito habang sinasabunutan niya ang kanyang sariling buhok. "Leonora, ayos lang ba ang nanay mo?" Pag-alalang tanong ng aking ina noong mapansin niyang tila naiirita ang ina nito. Para kasi itong nagagalit sa ginagawang pagpapatunog ngipin at nanlisig ang mga mata nito. Ayos lang ang aking ina, Lucy. Huwag mo na lang intindihin, marahil ay dinadamdam lamang niya ang pagkawala ng aking ama." Sagot ni Leonora sa aking ina. Sandaling sinipat ng aking ina si Aling Nita. Palakad-lakad ito ng mga sandaling iyon na tila ba hindi mapakali at nangangati. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ay nako, patayin nyo nga yung umuusok. Napakabaho. Sigaw ng ina ni Leonora sa mga tiyuhin ko. Napatingin naman ang aking mga tiyuhin dito. Iritang-irita ito sa amoy ng goma. "Nita, huwag ka namang ganyan. Huwag mo namang sigawan yung mga pamangkin mo." Saway ni Lolo Pedrico sa pinsan niyang si Nita. Sinisigawan na kasi nito sina Tito Orlan at si Tito Jose. Subalit nagulat at napaatras si Lolo Pedrico nang masilayan nito ang mukha ni Aling Nita sa kadahilanang nanlilisik at nanlalalim ang mga mata nito. Kaya bahagyang napaatras si Lolo dahil sa pagkabigla at gulat. "Hoy Nita, ano yung ginagawa mo? Bakit ka nagkakaganyan?" Garalgal na tanong ni Lolo. Napaatras naman sina Tito Orlan papalapit kay Lolo Pedrico at napatayo na rin ang aking ina at si Leonora nang tumaas na ang boses ni Aling Lucy. Habang nagpapatunog ito ng ngipin at para bang gigil na gigil itong kagatin ang pinsan ng aking ina. "Sinabi ko na sa inyong patayin nyo ang usok, diba? Pero hindi kayo nakikinig." Malakas na sigaw ni Nita. Nag-iiba na rin ang boses nito na para bang may ibang katauhan itong pilit pinipigilang lumabas. "Nay, anong nangyayari sa'yo?" Tawag ni Leonora sa kanyang ina. Para na kasi itong nababaliw at balak ng dumugin si Tito Jose. Halos takasan naman ng ulirat ang aking ina nang masilayan niya ang mukha ni Aling Leonora. Noong marinig naman ni Aling Nita ang boses ng kanyang anak ay napatingin ito kay Leonora at nagbago bigla ang aura nito. Ayon kasi sa kanyang kwento ay naging mabalasik na hayop ang anyo ni Aling Nita na animoy isang halimaw na aso. Lumabas ang mga pangil at matutulis na mga ngipin, mapupulang mga mata habang patuloy na tumutulo ang mga laway nito. Nagkaroon na rin ng mga makakapal na balahibo ang hitsura. Pagkatapos ay akmang susugurin na si Tito Jose, ngunit hindi ito makalapit dahil naroroon si Tito Jose malapit sa umuusok na goma. Humalinghing ng napakalakas si Aling Nita, pagkatapos ay mabilis na itong tumalon palabas ng bakuran. Naguguluhang napaluhan na lang si Leonora sapagkat
kamamatay pa lang ng kanyang ama at eto na naman ang kanyang ina na parang nababaliw. Leonora, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko. Sa tingin ko, aswang ang iyong ina. Wika ni Lolo Pedrico kay Leonora, kaya napatingin naman ng aking ina sa kanyang ama na noon ay nagpapaliwanag kay Leonora. Hindi naman kasi lingid sa atin na bantog na isang aswang ang iyong ama. At sa tingin ko ay bago ito namatay ay naipasa muna nito ang itim na binhi sa iyong ina. Pagpapatuloy na salaysay ni Lolo Pedrico. Dagdag pang salaysay nito kay Leonora ay wag nang mag-alala sa kanyang ina. Sapagkat bago pa lamang ang pagiging aswang nito at maaari pa itong magamot. Kinabukasan nga ay nakita ng aking ina si Aling Nita na gumagapang papasok sa bahay nito at puro galos ang katawan nito. Kaagad naman iyon tinulungan ni na Tito Jose at inakay papasok sa loob ng bahay. Umiiyak si Aling Nita at nagmamakaawa kay Lolo na tulungan siyang maalis ang binhi na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa bago ito yumao. Hindi naman ito pinabayaan ni Lolo Pedrico hanggang sa nailibing na ang asawa ni Aling Nita. Sinasamahan pa rin ni Lolo at ng aking ina, si Leonora. Ipinagamot rin ni Lolo sa isang albularyo si Aling Nita. Pagkatapos ay lumipat na rin ng tirahan malapit sa bahay ng aking ina, sina Aling Nita, upang maalalayan at matulungan na rin sila. Makalipas ang ilang linggo ay tuluyan ng gumaling ang ina ni Leonora. Sa ngayong taong kasalukuyan po ay matalik na magkaibigan pa rin ang aking ina at si Tita Leonora. At sa tuwing bumibisita ang aking ina kay Tita Leonora ay palagi kong naririnig ang tungkol sa talambuhay nila. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at napili niyong maibahagi sa mga iba pang mga tagapakinig ang istorya ng buhay ng aking ina at ang kanyang matalik na kaibigang pinsan na si Leonora. Kumagalang, Ruby. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alejandro. Nakatira dito sa baryo ng Surigao del Norte. At edad 53 taon sa kasalukuyang taon. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking ama taong 1980. Nagtatrabaho po kami ng aking ama na itago natin sa pangalang Lito sa isang construction sa bayan ng Capiz. Normal na sa mga trabahante ng construction na sa tuwing araw ng sahuran ay may umpukan at inuman. Itong aking ama ay isa rin sa mga malakas na manginginom. Parang ginagawang tubig lang ang alak. Dahil hindi talaga pwedeng hindi ito makainom ng alak. Kahit isang beses lang sa loob ng isang linggo, hindi niya ito patatawarin. Araw ng sahuran namin ng mga sandaling iyon, kaya inaya ng aking ama ang iba pang mga katrabaho namin sa construction na mag-inuman sa aming bahay. Kasama ang 3 kalalakihang baguhan pa lamang sa pinagtatrabahuhan namin. O ano mga pre, kita-kita na lang tayo sa bahay mamaya ha? Hihintayin ko kayo sa bahay. Masayang wika ng aking ama.
Ngumiti naman at tumango ang mga ito. Noong napadaan kami sa palengke ay bumili ng karne ang aking ama upang may pangpulutan mamaya kapag nag-umpisa ng mag-inuman. Makalipas ang mahigit 2 oras ay dumating na ang hinihintay ng aking ama na mga kasama namin doon sa trabaho. Nakita kong may bitbit na isang supot ang baguhan naming katrabaho na si Mang Esteban. Nagpresenta siya na iyon na lang daw ang gawin nilang pulutan sa alak. Kaya ang ginawa namin ay inulam na lang ang biniling ulam ng aking ama. Noong tingnan ko ang laman ng plastik ay namangha ako dahil sa napakalaking isda iyon. Ginawang kilawin naman iyon ni Mang Esteban at inilagay na ito sa lamesa. Wow! Mukhang mapapahaba ang inuman natin ngayon mga pare ko. Ang dami at ang sasarap ng pulutan natin. Wika pa ni Mang Kulas na siyang foreman sa aming pinagtatrabahuhan. Nakita kong si Mang Kulas ang unang tumikim ng pulutan at nagwika itong walang kasing sarap ang pulutang ginawa ni Mang Esteban. Sabay nagkatawanan sila sa sala. Tahimik lang naman akong nagmamasid noon. Masama kasi ang pakiramdam ko kaya hindi na ako sumali sa umpukan nila. Gusto ko sanang tikman ang kinilaw na ginawa ni Mang Esteban, kaya lang napansin kong walang kalamansi iyon. Tipikal na inuman lang naman ang kanilang ginawa. Nagkakasiyahan habang nagkwekwentuhan at higit sa lahat ay hindi maiiwasan ang payabangan. May tama na ng alak ang mga kasama ng aking ama. Ngunit si Mang Esteban ay napapansin kong hindi ito nalasing. Makalipas ang ilang oras ay tapos na silang mag-inuman kaya iniligpit na ng aking ina ang kanilang mga kalat. Maya-maya'y nagsipag-uwian naman agad ang mga ito. Naulit pa ang inumang iyon ng ilang beses at palaging si Mang Esteban ang taya pagdating sa pulutan. Palagi kasi itong nagdadala ng mga masasarap na pagkain at maraming karne. Hindi naman kami kumakain sa dala nito dahil sa tuwing sumasahod kami ng aking ama ay dumadaan muna kami sa palengke bago umuwi ng bahay. Makalipas ang ilang linggo, napansin kong palagi na lang nagkakasakit ang aking ama at tila nanghihina ito. Wala na rin itong ganang kumain kahit na nakakaramdam ito ng gutom. Ayon kasi dito ay may hinahanap siyang kakaibang pagkain at sa tingin niya ay yun ang magpapabusog sa kanya. Hanggang sa sumapit ang gabi. Bigla na lang akong nagising dahil sa nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya nagmamadali na akong tumayo sa higaan at tumungo sa aming CR. Patakbo ko ng tinungo ang CR at mabilis na umihi doon. Noong matapos na akong umihi, ay nakarinig ako ng ingay sa likuran. Tila ba asong umaangil at sumisinghak-singhak ang ingay na naririnig ko. Yung banyo po kasi namin noon, Kuya Bari, ay nasa likuran pa ng bahay at tanging mga sako lang ang tabing noon. Kaya maririnig mo kapag may kumakaluskos sa labas. Dahan-dahan kong hinawi ang sakong nakatabing sa likuran at hinanap ko kung saan nanggagaling ang ingay na iyon. Noong inilibot ko ang aking paningin
ay napadako ito sa tabi ng malaking puno ng saging. Bahagya akong kinilabutan nang makita ko ang isang figura ng lalaki na nakatalikod habang nakayukyuk ang ulo nito. Para bang may kinakain ito. Kinabahan na ako ng mga sandaling iyon dahil ano ang ginagawa ng taong iyon sa madilim na parte ng aming likuran. Para pa itong humihingal at naririnig kong may nginunguya ito. Nagtago muna ako sa loob ng banyo habang hinihintay kong umalis yung taong naroroon sa gilid ng puno ng saging. Sa ilang minuto kong paghihintay ay hindi naman ako nabigo dahil maya-maya lang ay nakita kong tumayo na ang lalaki at nagpupunas ito ng kanyang bibig. Noong humarap na ito patungo sa aming bahay ay nanlaki ang aking mga mata at napatakip ako sa aking bibig. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na ang taong humarap at naglakad na patungo sa bahay ay walang iba kung hindi ang aking ama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Duguan ang bibig nito na halatang katatapos lang kumain ng kung anumang nakakadiring pagkain. Hindi ako makatayo sa aking pinagkublihan ng mga sandaling iyon dahil sa nangihina at nangangatog ang aking mga tuhod. Naghintay pa ako ng ilang minuto at nag-ipon ng lakas ng loob bago tumayo at pumasok sa loob. Nakita kong nagulat ang aking ama noong makapasok na ako ng aming pintuan. Andyan ka pala. Saan ka ba galing at gabing-gabi na ay nasa labas ka pa? Malakas ang boses nitong nagtatanong habang naghihilamos sa mukha. Tay, dyan lang po. Umihi lang po ako. Naihi kasi ako kaya nagising ako at pumunta sa CR. Nangangatog man ang aking boses, ngunit hindi ko iyon pinahalata. Kinabukasan ay pinilit kong iwaksi sa aking isipan ang nakita ko kagabi. Kaya lang ay mas lalo pa akong tinubuan ng kuryosidad kung ano ang kinain ng aking ama doon sa likod bahay kagabi. Nagpalinga-linga muna ako bago nagtungo sa palikuran at pinuntahan ko ang puno ng saging kung saan naroon kagabi ang aking ama. Halos hindi ko mapigilan ang magsuka at napatakip ako sa aking ilong nang makita ko ang isang patay na pusa. Wakwak ang tiyan nito at halatang bago lang dahil may mga dugo-dugo pa akong nakikita. Dinapuan na ito ng mga bangaw ng mga oras na iyon. Mabilis naman akong napatakbo sa loob ng banyo at doon ko na ibinuhos ang hindi ko mapigilang suka. Papaanong nangyari yun na kumain ng buhay na hayop ang aking ama? Hindi kaya nayanggaw ito? Ngunit sino naman ang gagawa noon? Sa pag-iisip kong iyon ay nakarinig ako ng malakas na sigaw ng aking ina, kaya mabilis na akong tumakbo papasok sa loob ng bahay namin. Nakita kong pilit itong kinakagat ng aking ama, kaya hinablot ko ito para makawala
ang aking inang buntis. Tay, ano bang nangyayari sa iyo? Pasigaw kong tanong dito. Nakita kong parang natauhan ito at humingi ng tawad sa aking ina. Patawarin mo ko, Esmeralda. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Ewan ko ba, nababanguhan kasi ako sa ipinagbubuntis mo. At hindi ko alam bakit ganito. Para bang may naririnig akong mga boses na inuutusan akong wakwakin ang tiyan mo at kainin ko ang anak natin sa sinapupunan mo. Umiiyak na payag ng aking ama. Umiiyak itong nagsabi sa akin na itali ko siya para hindi niya malapitan ng aking ina at hindi niya masaktan ito. Tay, hindi pwede yun. Ipapagamot ka namin ni nanay. Tatawag ako ng albularyo. Dito ka lang huwag kang lalabas ng bahay. Wika ko sa aking ama. Isinama ko na lang ang aking ina upang magpunta sa kakilalang albularyo dahil baka hindi mapigilan ng aking ama at baka ano pa ang mangyari sa aking nanay. Lumipas lang ang halos mag-isang oras ay bumalik na kami sa bahay kasama ang albularyong si Mang Fidel. Naabutan naming nasa sulok lang siya ng bahay habang umiiyak ito at gulong-gulo sa sarili. Nilapitan naman ito kaagad ni Mang Fidel at kinapa ang sikmura. Huwag ka munang gagalaw, iho, at sasalating ko lang itong tiyan mo. Nako, kumpirmado. Nayanggaw ka rin. Katulad ka rin ng kasamahan mong sa trabahong si Kulas. Ang totoo niyan ay katatapos ko lang pagalingin iyon mula sa pangyayanggaw sa kanya ng inyong katrabaho. Wika ng albularyo at may mga inusal itong orasyon sa aking ama. Pagkatapos ay inihip iyon sa kanyang sikmura. Nagkatinginan naman kami ng aking ama at doon ay naisip kong si Mang Esteban lang naman ang nagdadala ng ginagawa nilang pulutan sa tuwing nag-iinuman sila dito sa bahay. Nako, tama ka sa iyong iniisip, bata. Iyong matandang nagdadala palagi sa inyo ng karne at sa yung isda na ginagawa ninyong pulutan ay isang bantog na aswang sa baryong pinanggalingan nito. Dagdag pang sabi ng albularyo. Hindi na kami nagtaka kung bakit alam na ng albularyo. Dahil ayon dito ay nauna nang magpagamot si Mang Kulas sa kanya at naikwento na nito ang buong kaganapan. Kaya nalaman nito kung sino ang yumanggaw sa kanila. Ayon pa sa albularyo ay gawain na talaga ng matatandang aswang na iyon ang mangyanggaw. Kunwari ay kakaibiganin ka muna, pagkatapos ay tsaka kanila yayanggawin. Halos umabot ng 1 linggong gamutan ang ginawa ng albularyo sa aking ama. Hindi ko na rin nakitang pumasok pa si Mang Esteban. Makalipas ang 2 linggo ay tuluyan ng natanggal ng albularyo ang binhing itinanim ng aswang sa aking ama para mayanggaw ito. Magmula nang mangyari ang pangyayanggaw sa aking ama, ay unti-unti ko na itong napapansing nagsimulang magbagong buhay. Hindi na ito madalas uminom ng alak. Kung iinuman ay mag-isa na lang ito o kaya sa mga kamag-anak na lang. Natatakot na rin kasi itong maulit muli ang pangyayanggaw sa kanya ng katrabaho naming si Mang Esteban. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari.
Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Alejandro. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.